Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating pong dakilang Panginoon. Praise the Lord, everybody! Praise the Lord. Ang Region 1 po ay ready to win souls. Amen. Praise the Lord. At naririto ang napakalaking delegation ng ating region para sa Evangelism Summit. We are already here in Mountain Peak sa Baguio, mga kapatid. And we want this to be very, very memorable for us. Clap your hands to the Lord one more time. Ang lesson ko po ay instructional, nakakaantok. Kaya mga kapatid, ay yung matutulog ay walang merienda. You may be seated. God bless you. Praise the Lord. All right. Okay. Ang lesson ko is about the importance of media ministry or multimedia ministry in the church. It's time for us to organize this ministry in the church. We have already approved. Ang atin pong fellowship ay nag-approve ng isang resolution na mag-formulate ng isang commission na tinatawag na Commission on Information Technology. At yan po inaprubahan natin ng ating mga kapwa kamanggagawa na General Conference sa Cebu po. At simulang ating i-organize ito sa buong Pilipinas. Bagamat huli na po tayo, mga kapatid, dahil marami pong mga grupo na ngayon po ay well advanced, mga kapatid, pagdating sa media ministry in their organization. But remember, mga kapatid, that ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng special favor, mga kapatid, so that we can also use this, magamit ito para maabot natin ang maraming mga kaluluwa. You know, we are commanded to go where the fishes are. Di ba? Sabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. You have to go into all the world and preach the gospel to every creature. And nasan ba ang mga isda? Wala naman po sa ating mga bahay. Hindi pupunta ang isda sa ating mga bahay. Where are the people today? They are in their cell phones. They are in nasa cellphone, biglang yung iba kasi nasa cellphone nila eh. Ang ilan ay nasa YouTube, nasa social media. So mga kapatid, we can reach them using this medium, mga kapatid. We know that we live in the age of information. Amen. Nasa age of information, mga kapatid. Readily available anytime, from heaven to hell. Gusto mo, mga kapatid, type mo lang na tungkol lahat sa Diyos, mga kapatid. I-google mo, i-browse mo sa mga search engine. At ngayon ay meron ng artificial intelligence, chat AI. Lahat ng gusto mong tanungin, lahat ng information that you want, mga kapatid, to know. Download niyo yung chat GPT. Then, mga kapatid, yan po ang ginagamit ng marami ngayon ng mga kumpanya, mga kapatid. They also use chat GPT. Amen. And, you know, in our fellowship, as a secretary, mga kapatid, naging secretary ako ng 18 years sa district. At ngayon po ay 5 taon na sa national. At kapag mag-meeting kami noon, minsan naabot ng 5 araw.
Mabuti, nabawasan na, 3 araw na lang po. Pero I have to record the meeting, mga kapatid, by using recorder. At kapag ginagawa na yung minutes, nako, kung 3 araw kami nagmi-meeting, 3 araw kong pinakikinggan yung records, yung audio. Pero sa paggamit ng technology, mga kapatid, your audio will be converted into text. Isang pindot lang, mga kapatid. At ayun na po, no? Pinadadali po ng technology ang maraming mga bagay sa ating buhay. No? Ang mundo po ay mabilis na nagbabago. At nakikita natin, mga kapatid, yan sa pamamagitan nitong teknolohiya. Ang mga estudyante ngayon, lalo na pagpasok nitong pandemic, meron ng mga smart boards, meron silang mga gadgets, laptops, iPhones, tablets, and about 1 million other gadgets. Ang ating mga anak, at mga sanggol, kahit sanggol, parang hypnotized, mga kapatid, on neon lights. You see, if you have heard, mga kapatid, if you heard the song sung by, it's just about that, sinasabi niya na that his eyes were stabbed by the flash of neon lights. It was actually a prediction, mga kapatid, of this generation. Lahat ng tao nakatutok sa mga neon lights. Even Albert Einstein, some says that he also nag-predict din siya na mayroong isang generation of people that will just, parang hypnotize, gagamit ng kanilang mga gadgets, naglalakad, tumatawid, na kumakain, gamit ng gadgets. Well, mga kapatid, in order to reach out to youth and younger youths, lalong-lalo na ngayon, mga kapatid, mga Gen X and Generation Y, mga millennials, yan po, mga kapatid, the church have something to do to maintain relevance in this fast-paced tech culture. Para tayo po, mga kapatid, ay maka-influence sa maraming mga kabataan ngayon na naririto sa cyber world. No? At ang buhay, mga kapatid, kung wala ang technology, ano kaya, mga kapatid? No? Kung anong kayang buhay? What was like before? No? Ang picture na yan, mga kapatid, we do not intend to teach about theory of evolution. But this is just a portrait, mga kapatid, of how primitive the life of human being without the aid of technology. No? Bago pa dumating ang technology, tinutupad na rin ng tao ang kanilang mga pangangailangan. Gayunpaman, mga kapatid, technology, nagiging mas madali, mas mabilis ang pagtupad ng pangangailangan. So, what happens, mga kapatid, kung sakaling mawala ang the internet suddenly goes down? So, what would happen if the internet suddenly disappeared? No? Sa ating panahon ngayon, we know that technology affects our lives. No? Maraming mga tao ngayon na nahihirapan ng mabuhay without the aid of technology. No? Lalong-lalo na sa buhay, mga kapatid, ng mga taong nasa modernong mundo. Ang mga tao ay maasa sa technology, kaya medyo parang mahirap para sa kanila ang mabuhay without it. We all know that mayroong mga positibo at negatibong epekto ito sa buhay natin. No, like ang positibo, mga kapatid, no, nagiging kapaki-pakinabang ang technology
No, magagamit natin ito, mga kapatid, para mapadali ang buhay at of course sa ating bilang mga ngaral ay magamit, mga kapatid, ito para sa kaligtasan ng marami. No, ginagawang madali at komportable ang buhay sa pamamagitan ng pagpapabilis at pagpapadali ng komunikasyon at transportasyon. No, ginagawa nitong ma-access ang lahat ng lugar, ma-access ang lahat ng tao, ang edukasyon ay maging available sa lahat, pinahuhusay ang serbisyo sa iba't ibang larangan, sa like pangangalagang pangkalusugan, no? At ginagawang ng technology ang mundo na mas maliit. No? The world is getting smaller. Amen. At wala nang lugar na hindi accessible ngayon. Parang ilang oras lang galing ka sa ibang lugar, ilang sandali lang malilipat ka sa ibang lugar. No? Dahil po sa napakabilis, dahil sa tulong ng teknolohiya, ng technology, mga kapatid. So kung wala ang technology, mga kapatid, ano kaya ang magiging problema natin? Remember, mga kapatid, itong Telegram. Ewan ko kung sinong inabot yan. Ako, inabot ko yung Telegram na yan eh. Bago ka magkaroon ng komunikasyon, lalong-lalo na sa malayo at remote area, walang ibang way to communicate but by using Telegram. Sino nakaabot ng Telegram? Napakamahal pa naman ng letra noon. Kada letra noon parang 50 pesos. Kaya, para makontak mo yung mahal mo sa buhay, punta ka sa Telegram company, tapos alam ko anong Telegram company yon. Sino nakakaalam? Ayan. Kaya, ang sabi niya, Kuya, dahil mahal ang bada letra, tinanggal niya na yung Y. Kuya, uwi, patay. Kaya kung merong Jejemon ngayon, noon meron na rin Jejemon. At nung dumating yung telegram, nakauwi siya, asan na si tatay? Ay, 1 buwan nang nailibing. Behind na behind, mga kapatid. Siguro naalala nyo ito. Para makontak mo yung phone pal mo, kailangan marami kang barya. Tsaka medyo magtitiis ka, pipila ka ng mahaba. Para lang makontak mo yung, kung meron mga telephone booth sa kabilang lugar, mga kapatid. No? So, kikita natin yung malaking itinulong ng technology sa ngayon. Yung communication, mga kapatid, napakabilis. No? Noon, parang hindi pa namin matanggap yung technology, yung communication using messenger. Kailangan text. Pero mga kapatid, minsan yung text ay matagal pang dumating. Mas nauuna pang dumating yung messenger. May message mo sa messenger. Ngayon, mga kapatid, meron na tayo mga chat room. Our members of the executive board, meron kaming chat room that we can communicate anytime, any moment. At nagiging mas mabilis at madali ang komunikasyon. At ganun din sa healthcare, di ba noon, pipila ka pa, mga kapatid, at hindi lahat ay nabibigyan ng magandang serbisyo sa pangkalusugan, yung pangangalagang pangkalusugan. Pero ngayon, mga kapatid, merong e-clinic, may e-consulta, pwede mo nang ma-access yung meron ka ng electronic clinic. Pagka noon magre-research ka,
Napakaraming libro, kinakailangan meron kang mga encyclopedia. No, at napakarami noon, mga kapatid, ilang volumes, mas maraming volumes, parang mas matalino ka kasi maraming volumes ng encyclopedia nasa library mo, mga kapatid. No? Pero mga kapatid, ngayon, i-browse mo lang using Google, i-Google mo, mga kapatid, kung gusto mong matutong magluto, o kaya magluto ng itlog, ang dami palang paraan. You just type, mga kapatid, sa Google, how to fry an egg. Pwede kang magprito ng itlog ng walang mantika. Pwede kang magprito ng itlog ng walang apoy. Pwede kang magprito ng itlog ng tubig ang gagamitin mong mantika. Pwede kang magprito ng itlog na walang stove, walang pan, walang apoy. Pwedeng sunny side up. There are thousands of ways to fry an egg. Sa negosyo, ginagamit din po yan, mga kapatid. No? Napaka-importante ng technology sa negosyo. Sa gobyerno, mga kapatid, ngayon, lahat ng transactions online. At merong tinatawag silang one-time shop. One-stop shop. Lahat doon na, mga kapatid, para mabilis ang lahat ng mga pagpaprocess ng mga documents. Maging sa church natin, mga kapatid, no? Kailangan nating mapaunlad, ma-enhance, ma-organize, mga kapatid, ang ganitong uri ng ministry. Ang ministry na kailangan sa simbahan para lalo, mga kapatid, nating gamit, mga kapatid, ito para sa soul winning. No? Parang 7 years ago, mga kapatid, nag-conduct kami ng parang workshop sa lahat ng mga ministers, general conference. Pero a lot of our ministers, kaya salamat, meron tayong ganitong evangelism summit so that we can also inform all of our ministers na pagka may email address ka, hindi naman yan 666. Kasi nagkanda kami, mga kapatid, ng education drive para lahat ng ministro natin ay at least madaling ma-access, mayroon silang email address, marunong silang mag-browse sa internet. Nagturo po ako, mga kapatid, sa PUP. Sa graduate school. Ang tinuturuan ko, alam niyo po, mga principals. Alam niyo bakit? Wala silang alam, mga kapatid, sa technology. Lalong-lalo na yung ngayon, ginagamit po yung pamamaraan ng instructional software. Yan po yung tinuro ko, instructional software. Using instructional software to reach your students. Hindi alam ng mga principal kung paano mag-browse sa internet. No? At kailangan ng continuous development. Ganon din sa ating mga ministro. Kailangan natin may continuous na pag-aaral, mga kapatid. Lalo-lalo na sa ganitong mga sitwasyon. Dahil alam natin ang tao ngayon na nandoon na po, mga kapatid, sa cyber world. Although we know that there's also negative effect. Merong negatibong epekto ito. No? Pero mga kapatid, meron ding mga positibo. Like for example, ako po, mga kapatid, nalaman ko, excuse me for using my illustration, nalaman ko na meron pa pala akong kapatid. No, na siya ay pinaampon, sanggol pa lamang. No? Pero 40 years old na siya nung nagsabi sa akin, kapatid ko siya at nalaman ko sa mother ko. Alam niyo kung saan? Facebook. Brad, may kapatid ka pa ba? Oo, alam ko, 4 kaming magkakapatid. Baka meron ka pang ibang kapatid. Kaya, di ba nakatulong, yung malalayo, pinaglalapit. Pero yung malalapit, pinaglalayo naman. Merong mag-asawa, nagkahiwalay dahil sa Facebook eh.
Okay, may mga negatibong epekto ito, mga kapatid. Alam natin, maraming mga negatibong epekto. But we will use this, mga kapatid, for the advancement of the kingdom of God. Amen? Alam niyo po ba ang mga Indians, they cannot live without the internet, no? India, 82% of them. Sa UK, 78%. China, 77%. Germany, US, Russia, Spain, France, Italy, Japan, mga kapatid. No? Ang Pilipinas po, alam nyo, according to studies at statistics, ang Pilipinas po in 2022 ay merong 76.01 million users, mga kapatid, ng social media. Ilan po ang population ng Philippines ngayon? 114 million. That means, mga kapatid, meron tayong at least 75%, 70 to 75% ng mga Pilipino na gumagamit, mga kapatid, ng social media. Ang age, mula sa 25 years old hanggang 34 years old, karamihan mga lalaki, 50%, 0.2%, mga female din, 49.8%, sa urban, 52%. Rural, akala natin sa remote area, rural area ay hindi gaanong nagso-social media. 48%, mga kapatid. Amen. So, ang social media usage in the Philippines in 2022, total social media account holders, 82.4%. Daily social media usage time, 4 hours and 6 minutes. Reason for social media use, swiping through feeds and contacting loved ones. Favorite social media platform, Facebook. Sa Philippines, Facebook, mga kapatid, 48.7%. Most used social media platform, Facebook, 96.2%. Daily time on the internet, 10 hours and 27 minutes. Mga Pilipino, yung iba, 12 hours. Yung iba, hindi na nga Hindi na nga pinapatay eh. Kaya, kita niyo yung iba, yung mga bata na napanood ko sa YouTube na gumaganon, natutulog, gumaganon yung mga kamay. Sana walang pastor din gumaganon yung mga kamay. Average internet speed, 18.68 Mbps. Napakabagal pa nito. Pero mga kapatid, mga Pilipino, kaya maraming mga vloggers, maraming mga influencers, ginagamit nilang content, mga anything about Philippines. At nagtitrend, mga kapatid. Trending. Kasi maraming users, mga kapatid, mga Filipinos. Kaya this is also one of, we say, advantage, open door for us so that we can, mga kapatid, win souls using this medium. The world average of daily social media usage, 2 hours and 27 minutes. Philippine average daily social media usage, 4 hours and 6 minutes. Pangalawa tayo, worldwide. The world average of social media platform use, 7.5 social media platforms. Philippine social media platforms use 8.5 social media platforms. The world average of celebrities and influencers follow 22.6%. The Philippines average of celebrities and influencers followed 51%. You see, mga kapatid, marami talagang mga Pilipino na mahilig sa mga artista. Praise the Lord. You know, we have, mga kapatid, what we call OMSIFY. From 2012 to 2017, we have this program. Ang tawag po doon ay OMSIFY. It means 1 million souls in 5 years. And we were able to reach, mga kapatid, 1 million. We were able to baptize more than 1 million. 1.2, mga kapatid. Nabaptize na talaga, mga kapatid. Lalong-lalo na kapag may mga crusades, mayroong mga bigas. Sabi nga doon sa may bandang Jensen,
Isa po silang basketball court, no? Conducted by BOT. No? Isang basketball court, mga kapatid, mga bisita. Tapos sabi nila, dala-dala na yung, saan galing yan? Ay doon, paliliguan ka lang, bibigyan ka na ng bigas. Paliliguan. Anyway, mga kapatid, nagamit naman natin yon para we can present the gospel. Amen? That's what the Lord tells us. No? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. And this gospel shall be preached into all the world. No? Not the whole world to be saved. It's impossible, mga kapatid. Amen. But sabi ng Panginoon, for a witness. As a witness. That means, kahit sila ay tumanggap o hindi tumanggap, you continue to preach the gospel. Amen. Because this is the ultimate sign of the end of the world. He said, and then the end shall come. Amen. Praise God. So, ngayon po, mga kapatid, ay binago ng ating leadership, ginawa pong OMSEFA. It means 1 million souls every 5 years. 1 million souls every 5 years. So, ang ating mission field, mga kapatid, the world. Let's view it as a God-given opportunity and a powerful medium to help us fulfill the Great Commission. Remember, mga kapatid, the commandment, the Lord told Peter to launch into the deep and cast your nets on the right side of the ship. Then he casted the net. Sabi niya, Lord, we have toiled all night and we caught nothing. Magdamag kaming ng huli, wala kaming nahuling isda. Nevertheless, at thy word, sabi niya, subukan natin. Dahil sinabi mo, hinagis niya yung lambat. Actually, he was commanded to cast the nets, plural. The Bible tells us, he just cast the net. Isang net lang. Kasi, siyempre, mangingisda ka, nagtitiklop ka ng lambat mo eh. Medyo mahirap yun eh. Naayos mo na, patapos magdamag ka ng huli para pagbigyan mo lang ang Panginoon eh. Sige, subukan natin. And then, mga kapatid, nung hinagis niya, andun napakaraming isda sa tamang lugar, the right side of the ship. And the Bible tells us, napunit yung lambat. Why? Because of partial obedience. And partial obedience is disobedience. Nets. Let's cast the nets on the right side of the ship. Maraming ways we can catch them, mga kapatid. In fact, ang sabi ng Panginoon, for a drought, may katiyakan, mayroong totoong may mahuli. In fact, wala talaga sigurong doon isda noong time na yon. Kasi all night eh. Mangingisda yun sila eh. Siguro kung nasa isip ni Pedro, karpintero ito, paano? Ako nga, mangingisda mula nung bata, amoy isda na nga ako eh. Pero he casted the ship on the right, just mga kapatid, para pagbigyan lang ang Panginoon. Pero mga kapatid, nung makahuli sa sabi ni Lord, kitams. Kitams. Sabi niya yung una, oh. Sabi ni Pedro, oh. Sabi naman ng Panginoon, kitams. Oh, ayan. Kaya lang, hindi nahuli lahat. Napunit ang lambat, mga kapatid. Kaya, humingi pa sila ng tulong para makuha lahat yung... you see, I'm just trying to say here, mga kapatid, we can use nets. Let's launch into the web. Let's, mga kapatid, let's evangelize, mga kapatid, using the net. Amen. Praise the Lord. Clap your hands to the Lord. That is why we have, mga kapatid, media ministry, multimedia ministry in the church. We really need. We have to organize. Pag uwi natin sa simbahan, meron tayong mga young people na
wala namang ginagawa. Lagi lang nandun sa likuran, cellphone ng cellphone. Meron ba kayo niyan sa simbahan? Parang wala yata, sa amin lang yata meron yan. Minsan pa nga, anak ng pastor eh. We can use them, mga kapatid. We can utilize them. Yung may mga skills, may mga talents, may education, tapos ng IT, tapos ng computer science. Pwede nating pagsama-samahin, mag-enlist tayo ng mga taong ito at i-organize natin ang media ministry in our church. Amen. Kailangan po natin ito, mga kapatid, I tell you, we have planted 2 churches using online ministry. 2 simbahan. Ang isa nandito, Pastor Alan Colina, mga kapatid. Nagsimula lang yun. Sabi niya, Pastor, gusto namin magkaroon ng Bible study doon. Pandemic. Sabi ko, bawal eh. Ang bawal pagtitipon. Pwede ba silang kausapin na maggamit ng cellphone, mag-online kami? Oh yes. Afterwards, we baptized 19 souls. Sumunod 3, sumunod 7, sumunod 8, mga kapatid. Ngayon, simbahan na. Sinabi kanina ng ating first lecturer, Pastor Edwin Pellegrino, na maraming walk-ins, maraming contacts. Ganun din po nangyayari sa simbahan namin. Nagtatanong, Pastor, saan ba yung simbahan ninyo? Kung hindi organized, sinong sasagot? Walang engagement, walang response. Then what will happen? Sayang naman, mga kapatid. Let's organize it. Amen. And we can win souls, mga kapatid. Maraming mga kaluluwa sa using, mga kapatid, social media, mga kapatid, as medium to win them. 5 ways to use social media. 5 ways to use social media for Christ. Pwede po, mga kapatid. No? Actually, sabi kanina, ang tanong rito, kung meron kayong FB page, pwede nyong gamitin yan. Kasi po, napakamahal build ng website, magpa-build ng website. Mahal po yan. Pero mga kapatid, ang social media, Facebook, Twitter, napakadali po, mga kapatid. Walang bayad. At yan po ay magiging page na po ng inyong simbahan. You can promote it. In fact, you can monetize it. Magagamit natin yan at magkaroon lang tayo talaga ng mga tao na ma-organize natin, mga kapatid, para mag-administer, mag-manage nito, mga kapatid. No? You can invite people for prayer, no? Magkaroon ng online prayer, mag-post ka ng online prayer, join a prayer network and invite your friends, relatives in an online prayer and send in their prayer requests. You can pray for them, mga kapatid. You can say to your brethren, to the members that yung mga kamag-anak ninyo, papuntahin nyo rito. Pag may problema, meron tayong prayer network. Meron tayong prayer online. You can share your testimony. Instead na kung ano-ano yung pinag-share natin, kung ano-ano yung pinopost natin, your testimony. Ang social media, mapatid, punong-puno ng mga kasalanan, punong-puno ng karumihan o kalaswaan. Why not, mapatid? Instead na yun ang naroroon, let's fill this social media, ang Facebook, punuin natin ng mga testimonies, punuin natin ng mga preachings. Maganda naman siguro kapag nakita natin na nakapost ang ating superintendent, like tayong lahat. Baka nila-like nyo pa yung preacher doon sa may Davao. I-like nyo na yung ating superintendent. Di ba?
I-share ninyo yung kanyang preaching. Ang inyong pastor, ay inyong i-build up, mga kapatid. Praise God. Di ba pag may birthday, tayo po'y bumabate, sinasabi natin happy birthday. Bakit? Bakit? Hindi naman tayo inuutusan na mag-greet ng birthday. Ginagawa natin yun because we think that it is the right thing to do. Dapat nating batiin, dapat natin siyang at least ma-recognize. So ganun mga kapatid, ginagawa natin yan so that mga kapatid, we want mga kapatid, of course, ang bottom line nito ay mga souls to be saved. Post your testimony, no? Not, kahit Tagalog, wag lang chismis mga kapatid. Wag lang yung mga negatibong mga statement doon sa inyong pagpo-post. Post it on your favorite channels. Post ninyo sa inyong Facebook page. Ngayon po kasi, mga kapatid, ang mga contacts natin, hinahanap na yung simbahan using Facebook. Mag-apply ka nga ng visa, US visa eh. Kailangan may Facebook page ka. Lalagay mo doon yung Facebook page mo kasi titignan nila yun eh. Kung totoo yung sinasabi mo. So kung ang church natin lahat ay merong Facebook page, that would be our directories. There's no need for us to have a church directories kung sakali, mga kapatid. At least available lahat ng information doon sa inyong Facebook page. Okay, you can use or you can post a scripture, mga verses of scriptures. Pwede natin yan i-post, no? At tayo po ay at least kahit papaano ay nakakapag-preach, mapatid, using the words of the Lord, scriptures. Share your church post. Kung ang inyong church ay merong social media page, share ninyo. Instead na kung sino-sino at kung ano-ano sinishare, tayo mismo mag-share. No? Tulungan tayo sa isa't isa, mga kapatid. I tell you, pagka nagkaisa tayo, mga kapatid, na gawin ang mga bagay na ito, mga kapatid, magkakaroon po tayo, mga kapatid, ng na magte-trending, and not only magte-trending ang ating messages, at maka-reach pa tayo ng maraming mga kaluluwa. Katulad ng sinasabi kanina rito, pagka ibinus mo yung isang post mo, binus mo, although magbayad ka, mga kapatid, but you can reach people. You want, mga kapatid, 5,000 audience, ay mga kapatid, makapag-aaralan po natin yan. Now, yung aming 30th anniversary, pinost ko po yung poster na yan. I posted that, mga kapatid, doon sa aming Facebook page, chinare na mga kapatiran. Amen. And maraming dumalo, mga kapatid. Meron pang isang independent church, no, apostolic na dumalo. At ngayon po, amen, ay nasa process ang kanilang affiliate, mga kapatid, sa ating organization. Purihin ang Panginoon. You can post, mga kapatid, yung information sa simbahan, yung addresses, schedules, anong pinaniniwala, what we believe, our church posts, online activities, mga Bible studies. No? Meron tayong mga kapatid na galing ng probinsya, pupunta ng Manila. Pagtanungin mo, saan mo na ko yung address namin? Sa Facebook po, Pastor. Hindi na nila kasi matawagan ang headquarters, mga kapatid, dahil sa, marami pong tumatawag sa headquarters. Minsan busy. Kaya, babrowse na lang sila, mga kapatid. Alright, so, support your media ministry in the church. Supportahan natin, no, ang ating media ministry sa simbahan. Pag nagsimula ito, simula nating suportahan. Ito po kasi ang magiging mukha ng ating simbahan sa buong mundo. Amen. You want, mga kapatid, your church to be seen by everyone in the world. Kaya dyan po, sa Facebook page ninyo,
Ayusin lang natin, organize natin mga kapatid. Suportahan natin. Dapat magkaisa tayo. No? Sabihin natin sa ating mga kapatiran, mga kapatid, suportahan natin ang ating Facebook page, ang ating social media page. Paano gugustuhin mga kapatid ng ibang tao yung iglesia natin? Tayo mismo dun sa iglesia natin, ayaw nilang mag-like, ayaw nilang mag-subscribe, ayaw nilang i-share yung mga naroroon. Paano nila gugustuhin yan kung tayo hindi natin ginugusto? Hindi tayo nagkakaisa. So you find anything controversial mga kapatid naman dun sa pwede natin, para makatulong tayo, pwede natin kausapin kung sino yung mga responsible doon sa inyong Facebook page or sa inyong social media page. Then mag-comment tayo, mga kapatid. Mag-comment tayo ng mabubuting bagay. Mag-inspire tayo ng thoughts and experiences. Mag-join tayo at mag-subscribe. Mag-join sa mga online Bible study. Kasi mga kapatid, marami na po mga kapatid ang naghahanap ng minsan we have the message to tell. Meron tayong mensahe mga kapatid. At hindi tayo mananatiling tahimik. We have to share, amen, the whole gospel to the whole world by the whole church. Here are 5 easy actions that make a huge difference. Ito po. You like it. Number 1, like it. Sabi natin, like. That's right. Clicking the like button on a post. Mga kapatid, you like it. You like sa inyong mga post, mga kapatid, ng simbahan. Mag-subscribe tayo. At mag-comment tayo. I-share natin. Mag-tag tayo. At ito po mga kapatid ay pupuntahan ng maraming at makaka-win tayo ng souls using this medium. Enlist people from your church, start organizing the ministry, meeting key persons, identify the needs in the church like mga personnels, equipments that you need, mga IT personnels, mayroong mga photographers dyan, may videographers, merong mga publishers, sharers. Yung iba na walang, pwedeng taga-share lang siya. Taga-share lang siya. Sister, ang ministry mo, wala ka namang ginagawa dito, lagi ka lang naka-cellphone. I-share mo lahat. Di ba? I-share mo lahat yung, pagka meron bang online, while preaching, face-to-face, meron ba kayong online, mga kapatid? Kasama na po yan, mga kapatid, ngayon. Hindi na natin may alis kasi nahanap na ng tao eh. Pastor, ba't wala kayong online? So, meron tayong mga kapatid na pwedeng makatulong ng malaki. Kung walang ginagawa sa simbahan, may ministry sila, mga kapatid. Amen? Mag-conduct ng mga seminars at saka social media ministry enhancement. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. You know, meron po tayo, mga kapatid, na mobile apps. Bago lang po ito, mga kapatid. Ito po ay available sa iOS at saka sa Android. Pwede nyo agad i-download ito. Ang mobile apps ang pangalan po ay Global Tracks. Lahat ng language. Mula letter A, may English, at makakakuha na kayo ng mga 55 tracks na magagamit natin. May Tagalog, magagamit natin, mga kapatid. No? I-download nyo ninyo using Google Play o kaya Play Store. Global Track. Yan po ay ginawa ni Pastor Jerome Trinidad at saka Pastor E.J. Sulit. Praise the Lord. At yan po ay available ngayon. Pwede niyong maiwi lahat ng napakagraming mga lessons. You can also have, mga kapatid,
you can access ang ating website. May resources tayo doon. Madali nating ma-download ang marami nating mga makakatulong, mga kapatid, sa atin. Or else, you can just send your email address. I-forward namin lahat, mga kapatid, ng mga e-books na galing po sa... we can share it, mga kapatid. Praise the Lord. At makakatulong ito sa atin. Lalong-lalo na, mga kapatid, dito tungkol sa social media ministry. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise God. Let's all stand. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, o Diyos, sapagkat Ikaw ang nagbigay sa amin ng karunungan upang magamit, o Diyos God, ang regalo, ang kaloob na ito, Panginoon, para sa pag-iebanghelyo. We know that this will be a great help for us, Lord, to win souls, even doon sa mga tahanan na hindi namin maabot, doon sa mga kwarto na hindi namin mapasok. O Lord, we know that we can also reach them using, O Lord God, this ministry. Lalo mo po ito paularin, Panginoon, at lalo mo po, O Diyos God, na bigyan kami, O Diyos, ng awareness and consciousness, O Diyos, that you are also using this to reach more souls and to save some. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Praise the Lord. God bless you.